Alam mo ba, hindi lang sa balita o sa rant ng mga Filipino drivers umiikot ang problema sa kalsada. Sa likod ng bawat lisensya, rehistro at plaka, may sistemang tahimik pero matagal nang nabubulok mula sa loob. Akala ng marami, disiplina lang ng driver ang problema. Pero paano kung mismong ang proseso ng pagkuha ng lisensya at rehistro ang ugat ng kaguluhan? Paano kung ang kaligtasan sa kalsada ay ginagawang negosyo na lang? Bakit ang daming kamote driver sa kalsada? Bakit parang mas mabilis ang proseso kapag may padulas? At bakit kahit alam ng lahat na may mali, tuloy-tuloy pa rin ang sistema? Mula sa non-appearance registration, medical exam na hulaan, fixer system, hanggang sa paper license na parang resibo ng grocery, unti-unting nabubunyag ang mga magic na matagal nang tinatago sa loob ng ahensya. Sa video na ito, ibubunyag natin ang top 10 bulok na sistema sa loob ng LTO. Mga kwentong hindi mo maririnig sa opisyal na press release, kundi mula mismo sa isang insider na sawa na sa bulok na prosesong nakikita niya. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming content na mulat, totoo at walang filter. Let's get started. Top 10. Non-appearance registration. Papel lang ang importante. Sa loob ng sistema, normal na lang ang tinatawag na non-appearance. Ibig sabihin, hindi na kailangang ipakita ang sasakyan para marehistro. Kahit nasa bahay, sira, mausok o halos hindi na umaandar, pasado pa rin sa papel. Bakit? Dahil may padulas. Kaya huwag ka nang magulat kung bakit may mga sasakyang bumibiyahe na parang time bomb sa kalsada. Sa records, legal sila, pero sa totoong buhay, delikado. At ang mga official na nasa loob, madalas walang choice kundi sundin ang utos galing sa taas. Alam mo ba, may mga sasakyan na rehistrado taon-taon kahit hindi pa umaandar ulit ang kanilang sasakyan simula ng masira. Top 9 emission testing na pwede kahit mausok. Ang emission testing ay kinakailangan para sa proteksyon ng kalikasan at kalusugan. Pero sa realidad, isa na itong malaking negosyo. Kahit mausok, tumutulo ang langis o halos sumabog na ang makina, pasado ka basta may dagdag bayad. Dahil dito, patuloy na dumadami ang sasakyang naglalabas ng itim na usok sa kalsada. Legal sila sa sistema, pero naglalabas sila ng lason sa hangin na hinihinga ng lahat. Hindi dahil walang batas, kundi dahil nabibili ang resulta. Alam mo ba, may mga nakahanda na silang emission test result na ina-upload sa system kahit walang sasakyang dumaan sa testing lane. Top 8. Medical exam na hula-hula lang. Ang medical exam ay para masiguradong physically at mentally fit ang isang driver. Pero sa maraming clinic, wala pang 10 seconds ang check-up. Konting tanong, konting tingin, tapos pasado na agad. Kahit malabo ang mata o may kondisyon na delikado sa pagmamaneho, lusot, basta nagbayad ka. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit may mga driver na parang hindi nakakakita ng traffic signs. Alam mo ba, may mga medical certificate dito sa Pilipinas na ini-issue kahit wala ang aplikante sa klinik. Top 7. Driving School Certificates for Sale. Isa ito sa pinakadelikado. Ang TDC at PDC certificates ay patunay na marunong ka talagang magmaneho. Pero sa ilalim ng mesa, may mga driving school na nagbibigay ng certificate kahit hindi ka pumasok o humawak ng manibela. May mga driving school na kakontsaba ng fixer. Hindi ka napapasok sa klase, hindi ka na magdadrive, certificate na agad. Kaya ang daming may lisensya pero walang alam sa right of way, lane discipline at basic road safety. Alam mo ba? May mga driving school na mas mabilis maglabas ng certificate kaysa sa mismong legit na klase nila. Top 6. Fixer system na may basbas ng loob. Akala nyo ang fixer ay tagalabas lang? Hindi. Galit ang publiko sa fixers, pero ang totoo, may mga fixer na direktang konektado sa loob ng ahensya. Sila ang express lane ng gobyerno.
Kapag dumaan ka sa tamang pila, papahirapan ka ng offline system. Pero kapag nagbayad ka ng 3,000 hanggang 5,000 pesos sa fixer, biglang magiging milagro ang lahat. 1 hour lang, tapos ka na. VIP treatment ka pa. Alam mo ba? May mga folder na may marka para malaman agad kung priority ang transaksyon. Top 5. Offline system pag walang padulas. Isa sa pinakakaraniwang palusot sa loob ng opisina ay ang linyang offline po ang system. Kapag regular na mamamayan ka at dumaan ka sa tamang pila, madalas ito ang sasalubong sa iyo kahit maghapon ka pang maghintay. Pinapabalik ka kinabukasan na parang wala kang ibang responsibilidad sa buhay. Pero ang totoo, hindi palaging system ang may problema. Madalas, ayaw lang gumalaw ng proseso kapag walang extra na inaabot. Kapag may kakilala ka sa loob o dumaan ka sa fixer, biglang nagiging maayos ang lahat. Ang dating offline ay nagiging fully operational sa loob ng ilang minuto. Walang milagro rito, kundi isang sistemang marunong pumili kung sino ang pagsisilbihan. Alam mo ba, madalas offline lang ang system sa regular lane, pero tuloy-tuloy sa VIP transactions. Top 4. Ang walang kamatayang paper license. Taon-taon na lang, palaging sinasabi na walang supply ng plastic card para sa lisensya. Kahit kumpleto ka sa requirements at buo ang binayaran mo, ang ibinibigay ay isang pirasong papel na madaling mapunit at mabasa. Nakakatawa man sa iba, pero nakakahiyang ipakita ito bilang opisyal na government ID. Sa presyo ng lisensya, hindi mo aakalain na parang resibo lang ang matatanggap mo. Mas masakit tanggapin na may mga taong nakakakuha agad ng plastic card. Kapag may kapit ko kilala sa loob, nagiging available ang walang supply. Ibig sabihin, hindi talaga ubos, kundi hindi lang patas ang pamamahagi. Alam mo ba? Mga empleyado mismo ang nag-a-adjust kung paano nila inaabot ang paper license dahil nahihiya sila sa itsura nito. Top 3. Ghost cars at ghost transactions. Sa database ng ahensya, maraming sasakyang rehistrado na parang ulto. Nasa records pero hindi mo kailanman makikita sa kalsada. May mga transaksyon ding pumasok sa system kahit walang aktwal na aplikanteng humarap o dumaan sa proseso. Dahil dito, nagiging magulo ang data at mahirap tukuyin kung alin ang legit at alin ang peke. Sa papel, maayos ang bilang. Sa realidad, puno ng butas ang sistema. Ang epekto nito ay ramdam ng publiko. Nahihirapan ang enforcement, nalulusutan ng mga violator at mas lalong nawawala ng tiwala ang tao sa proseso. Kapag multo ang kalaban, walang nahuhuli. Alam mo ba, may mga record na ginagamit ng paulit-ulit sa iba't ibang transaksyon para lang mapabilis ang proseso. Top 2. Mga nasa taas na ginawang business ang sistema. Ang isa sa pinakaugat ng lahat ng kabulukan ay ang mga taong nasa pinakamataas na posisyon na ginawang negosyo ang serbisyong pampubliko. Habang ang mga nasa baba ang humaharap sa galit ng mamamayan, ang mga nasa taas naman ang tahimik na nagbibilang ng kita. Sa kanila nanggagaling ang mga patakarang parang legal sa papel pero bulok sa totoong buhay. Ang kaligtasan ng tao ay nagiging second priority kapag pera na ang usapan. Dahil sa gahaman sa kita at kapangyarihan, nagiging normal ang padulas, palusot at shortcut. Ang masakit, sila rin ang unang naglilinis ng pangalan kapag may iskandalo. Sa huli, empleyado ang nasisisi, motorista ang nadadamay, at ang sistema ay tuluyang nababaon sa sariling kabulukan. Alam mo ba, may mga desisyong ginagawa sa loob ng opisina hindi para ayusin ang serbisyo kundi para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng pera sa itaas. Top 1. Mga empleyadong nakikisabay para mabuhay. Hindi lahat ng nasa loob ng ahensya ay nagsimula na may masamang intensyon. Marami ang pumasok para lang magtrabaho ng patas at maghanap buhay.
Pero habang tumatagal, napipilitan silang makisabay sa sistema dahil kapag tumanggi ka, ikaw ang mapag-iinitan. Sa loob, ang pagiging tuwid ay madalas nagiging kahinaan. Ito ay isa sa pinakamalupit na realidad ng ating bansa. Kapag sinabi ng nasa itaas na ipasa ang isang papel o unahin ang isang transaksyon, wala kang magagawa kundi sumunod. Kahit alam mong may mali, mas matimbang ang ranggo kaysa prinsipyo. Sa ganitong sistema, nawawala ang tunay na checks and balances. Maraming nakikita, maraming alam, pero pinipiling manahimik para maprotektahan ang sarili at pamilya. Sa ganitong setup, ang katahimikan ay nagiging currency. Kapag nagsalita ka, hindi lang trabaho ang mawawala, kundi pati seguridad mo. Kapag umalma ka, ikaw ang tatamaan ng memo, ililipat ng pwesto o mawawala ng saod. Kaya para sa iba, mas madaling manahimik kaysa lumaban. Ang problema, kapag may nangyaring sablay, ang nasa baba ang nasisisi. Sila ang haharap sa reklamo ng publiko habang ang nag-utos ay nananatiling tahimik at ligtas. Kaya sa mata ng taong bayan, empleyado ang mukhang masama kahit sumusunod lang sila. Ito ang dahilan kung bakit bihirang may insider na lumalantad. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil alam nila ang pwedeng mangyari. Kaya ang sistema patuloy na nabubulok ng walang istorbo. Alam mo ba? May mga empleyadong tinatawag na problema, hindi dahil tamad, kundi dahil ayaw sumabay sa kalakaran. At ayan na nga, ang top 10 bulok na sistema sa loob ng LTO na patuloy na sumisira sa tiwala, kaligtasan at disiplina sa ating mga kalsada. Makikita natin na hindi lang iisang problema ang dahilan kung bakit magulo ang trapiko at delikado ang pagmamaneho sa Pilipinas. May mga shortcut, may palusot at may mga taong mas inuunang kita kaysa sa buhay ng kapwa. Habang ang ilan ay dumadaan sa tamang proseso, mas marami ang nakakalusot dahil sa pera at koneksyon. Kapag pinagsama ang mahinang enforcement, bulok na sistema at mga lider na gahaman sa kapangyarihan at pera, hindi na nakapagtataka kung bakit tila normal na lang ang kaguluhan sa kalsada. Sa ganitong setup, hindi aksidente ang problema. Ito ay resulta ng matagal ng kapabayaan. Minsan, mapapatanong ka na lang, kailan kaya darating ang panahon na hindi na natin kailangang matakot sa bawat sasakyang kasabay natin sa daan? Kailan kaya tayo magkakaroon ng kumpiyansa na ang lisensyang hawak ng isang driver ay tunay na pinaghirapan at hindi binili? Hindi man tayo kasing higpit ng ibang bansa pagdating sa pagpapatupad ng batas trapiko, pero hindi rin dapat ganito kababa ang pamantayan. Ang kaligtasan sa kalsada ay hindi pribilehyo, karapatan ito ng bawat Pilipino. Sana dumating ang oras na seryosohin ang reforma. Hindi puro anunsyo, hindi puro press release, kundi tunay na pagbabago. Dahil habang may mga nagpapakasasa sa taas, maraming ordinaryong mamamayan ang patuloy na nalalagay sa peligro. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming content na katulad nito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!